In a unanimous decision today, July 25, 2025, the Supreme Court en banc declared the articles of impeachment against Vice President Sara Duterte unconstitutional. Ito ay isang dagok na naman, hindi lamang dagok ito. Saksak ito sa dibdib ni BBM ang ginawa ng pinsan niyang Speaker of the House. Kaya sana po tanggalin nyo na yan as Speaker. Yan lang po nakakasama na talaga ng image niyo lalo eh. Mga kabayan, nagbubunyi ngayon ang kampo ni Vice President Inday Sara Duterte habang dismayado at tila nagluluksa naman ang kampo ni House Speaker Martin Romualdez Jr. at iba pang mga mambabatas. Ito ay matapos tuluyan ng ibasura ng Korte Suprema ang impeachment complaint laban kay VP Sara na halos isang taon ding pinagplanuhan at pinaghandaan ng Kamara na ginastusan din ng milyon-milyong piso mula sa kaban ng bayan. Kahapon ay naglabas na ng unanimous desisyon ang Korte Suprema at sinabing unconstitutional o lawag sa batas ang inihaing complaint ng Kamara laban sa pangalawang Pangulo. In a unanimous decision today, July 25, 2025, the Supreme Court en banc declared the articles of impeachment against Vice President Sara Duterte unconstitutional, noting that it is barred by the one-year rule under Article 11, Section 3, Paragraph 5 of the Constitution, and that it violates the right to due process enshrined in the Bill of Rights. Therefore, the Senate could not acquire jurisdiction over the impeachment proceedings. Sinabi rin ng Korte na yung tatlong naunang impeachment ay terminated na o wala ng bisa matapos hindi ito inaksyonan agad ng Kamara at pinabayaan na lang na nakatenga sa kanilang opisina, sa halip ay mas inuna pa nilang inaksyonan ang ika-4 na impeachment complaint kung saan ay labag ito sa batas ayon sa Korte. The court took note that the House and the 19th Congress did not act on the first 3 endorsed complaints, which were considered terminated or dismissed upon adjournment of the House. The 3 impeachment complaints were archived and therefore deemed terminated or dismissed on February 5, 2025. Therefore, no new impeachment complaint, if any, may be commenced earlier than February 6, 2026. Binanatan din ng Korte Suprema ang liderato ng Kamara at mga congressman na nagsulong nito. Aniya maraming nilabag na batas sa due process ang Kamara dahil sa pagmamadali nilang iakyat ang article of impeachment sa Senado bago sila mag-adjourn. Ayon sa Korte, dapat may kalakip na ebidensya ang nato ng complaint at dapat ay pinasagot o pinagpaliwanag muna nila ang Vice Presidente bago nila ito iniakyat sa Senado. The respondent in the impeachment complaint should have been given a chance to be heard on the articles of impeachment and the supporting evidence to prove the charges prior to its transmittal to the Senate, despite the number of endorsements from House members. Samantala, binanata naman ni Atty. Rowena Guanzon ang Kamara at Malacanang dahil sa pagkakaisa o pagkukutsabahan ng dalawang ahensya ng gobyerno na madaliin ang impeachment para sirain ang mga Duterte at patalsikin sa pwesto si VP Sara para walang maging balakid sa kanilang kandidatura sa 2028 eleksyon. Ayon kay Guanzon, dapat sibakin na ni PBBM ang kanyang pinsan dahil sa kanyang pagmamagaling na kalaunan ay palpak naman. Sa pagmamadali nilang talagang tanggalin si VP Sara para wala na siyang kalaban sa 2028, ay lahat ginawa nilang basta mapadali lang. Kaya ngayon, sasabihin pa ba niya ni Speaker na hindi siya sang-ayon at hindi sila papayag? Eh ngayon, wala siyang magawa dahil yung Senado, hindi niya uto-uto yan si Senate President Chis Escudero. BBM, kasalanan po ito lahat ng inyong pinsan. Kaya sana po tanggalin nyo na yan as Speaker. Yan lang po nakakasama na talaga ng image niyo lalo eh. Dahil dito dismayado at matapang na iginiit ni Senador Bam Aquino na handa siya at dapat lang anyang ituloy ang impeachment trial. Kasunod ng desisyon ng Korte Suprema na nagdedeklara bilang unconstitutional ang pagpapatuloy ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Aquino, mahalagang pairalin ang checks and balances sa pamahalaan
at hayaan ang Kongreso nagampanan ang tungkulin nito sa ilalim ng konstitusyon. Nanindigan pa ang senador na dapat ipagpatuloy ang proseso upang mapanagot ang sinumang may pananagutan anuman ang posisyon. Tanong ng taong bayan, may magagawa pa ba sila kapag nagdesisyon na ang Korte Suprema kung saan ay mas mataas pa sa Senado at Kamara? Naniniwala ako na dapat matuloy yung impeachment trial. Yung mandato, tungkulin at kapangyarihan na nakasaad sa saligang batas ay nasa Senado at walang iba. Handa na kaming dinggin ang lahat ng ebidensya para makapagdesisyon ng patas bilang mga hukom, kaya dapat ituloy na yung impeachment trial. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Tama ba ang naging desisyon ng Korte Suprema na ibasura na ang impeachment trial dito kay BP Sara? O dapat pa rin bang ituloy ito ayon sa mga senador at kongresman na nagsulong nito? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Walang mangyayaring trial o paglilitis laban kay Vice President Sara Duterte kaugnay sa inihain sa kanyang impeachment complaint ngayong taon. Unanimous ang boto ng mga maestrado ng Korte Suprema sa pagdeklara na labag sa konstitusyon ang articles of impeachment na inendorso ng House of Representatives sa Senado. Sa 15 miyembro ng UNBank, 13 ang bumoto na unconstitutional ito, isa ang nag-inhibit at isa ang walang partisipasyon. Ayon sa Supreme Court, barred o labag sa 1-year ban ang ika-4 na impeachment complaint na isinampa sa Senado. Kaya naman walaan niyang jurisdiksyon ang mataas na kapulungan ng Kongreso upang aksyonan ito. In a unanimous decision today, July 25, 2025, the Supreme Court en banc declared the articles of impeachment against Vice President Sara Duterte unconstitutional, noting that it is barred by the 1-year rule under Article 11, Section 3, Paragraph 5 of the Constitution, and that it violates the right to due process enshrined in the Bill of Rights. Therefore, the Senate could not acquire jurisdiction over the impeachment proceedings. Paliwanag ng Korte, ang 3 naunang impeachment complaints ay kinonsiderang terminated o dismissed nang hindi ito aksyonan ng Kamara hanggang sila ay mag-adjourn. Kaugnay nito, ayon sa Korte, hindi pwedeng sampahan ng panibagong impeachment case ang Vice Presidente bago ang February 6, 2026. Nagsimula ang pagbilang sa 1-year ban ay noong naitransmit ang pang-4 na complaint sa Senado nitong nakaraang February 5. The court took note that the House and the 19th Congress did not act on the first 3 endorsed complaints, which were considered terminated or dismissed upon adjournment of the House. The 3 impeachment complaints were archived and therefore deemed terminated or dismissed on February 5, 2025. Therefore, no new impeachment complaint, if any, may be commenced earlier than February 6, 2026. Dagdag pa ng hukuman, may paglabag sa due process sa proseso ng impeachment. Sabi ng SC, ang articles of impeachment ay dapat may kasamang ebidensya nang ibahagi ito sa House members. At ang ebidensyang ito ay sapat para patunayan ang articles of impeachment. Dapat ding pinasagot muna si BP Sara bago ito i-transmit sa Senado. The respondent in the impeachment complaint should have been given a chance to be heard on the articles of impeachment and the supporting evidence to prove the charges prior to its transmittal to the Senate, despite the number of endorsements from House members. Samantala, sa kabila ng desisyon ng hukuman, nilinaw nito na hindi ibig sabihin ay absuelto ang Vice Presidente sa mga reklamo laban sa kanya. Ang kanilang desisyon ay hindi naman nakabase sa merito ng kaso. June, kabilang din sa nilinaw ng Korte Suprema sa kanilang naging desisyon, ang impeachment case ay hindi lamang siya political, kundi ito ay isang issue na legal at constitutional. At nilinaw din ng hukuman na pwede pa namang maghain ng apela o motion for reconsideration ang House of Representatives, pero ang kanilang kautusan ay immediately executory, ibig sabihin ay kaagad-agad itong ipinatutupad.
Yan ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa June. Ayan na. Dineclare na ng Supreme Court na unconstitutional ang impeachment complaints kay Vice President Sara Duterte. Nakasaad po kasi sa ating saligang batas, ang konstitusyon, na ang impeachable officers, kagaya ng Vice President, ay pwede lamang ma-impeach minsan, once lang, sa isang taon, bawat opisyal na impeachable. At ano po ang ginawa dito ni Speaker Romualdez? 4 na complaint po ang pinagfa-file sa isang taon. Hindi lamang 2. 4 talaga. At kaya sagot ang House of Representatives at ang Speaker ng Supreme Court. Sagutin ito mga katanungan ito. Ano nangyari doon sa 3 impeachment complaint? Bakit itong pang-4, ito yung inakyat nyo doon sa Senado? Bilang itong complaint na siyang basihan ng paglilitis o impeachment. Nasaan ang 3? Ano nangyari sa 3? Anong nga komite ang nagpasa nito? Sinabi pa ng Supreme Court, sagutin ni Speaker. Nabasa ba ng lahat ng congressman at congresswoman ang impeachment complaint na yan bago nila pinirmahan? Di ba may narinig tayong mga haka-haka dyan, pero palagay ko totoo yun, na pinatawag daw ang mga congressman na mga majority, mga congressman na under the thumb of Speaker Romualdez, pinatawag daw at dun sila nagpirmahan. Yung mga hindi pumirma, yun yung hindi pumunta o hindi pinatawag. Kaya, ang tanong ng Supreme Court, nabasa ba ng lahat yung impeachment complaint na yon? Yung pang-4 bago yan pinirmahan ng mga sumang-ayon? Hindi na po sumagot. Yan ho ang problema. Kung ating House of Representatives ay sinasabi niyang siya, ang Speaker, ay hindi po niya sasagutin ang Supreme Court. Abay, ngayon ka lang makakita ng sabi democratic na bansa na ang House of Representatives ay ayong sumagot sa Supreme Court. Sa Amerika na. Pag pinapasagot ng Supreme Court, sasagot talaga lahat ng mga opisyalis ng gobyerno. Aba ito, talagang saksakan na talaga ang kapangyarihan ni Speaker Romualdez sa ilalim ng administrasyon ng kanyang pinsan ni President BBM. Ito ay isang dagok na naman, hindi lamang dagok ito. Saksak ito sa dibdib ni BBM. Ang ginawa ng pinsan niyang Speaker of the House. Sa pagmamadali nilang talagang tanggalin si VP Sara para wala na siyang kalaban sa 2028, ay lahat ginawa nilang basta mapadali lang. Kaya ngayon, sasabihin pa ba niya ni Speaker na hindi siya sang-ayon at hindi sila papayag? Ngayon, wala siyang magawa dahil yung Senado, hindi niya uto-uto yan si Senate President Chis Escudero. Siyempre, sasabihin ni Senate President Chis Escudero, magsalita ng Supreme Court. Ano gagawin namin? Mas mataas pa ba kami sa Korte Suprema? Mas mataas pa ba ang House of Representatives under Speaker Romualdez sa Korte Suprema? BBM, kasalanan po ito lahat ng inyong pinsan. Kaya sana po tanggalin nyo na yan as Speaker. Dante, lumalabas ba na nagkaroon ng kalapisan o pag-abuso sa pagpapasya ang mababang kapulungan ng Kongreso sa pag-impeach kay VP Sara ayon sa Korte Suprema?
Yes, Jun, alam mo, tinanong natin yan kanina, nilinaw natin kung nagkaroon ba nga ng grave abuse of discretion ang naging tugon ng hukuman sa pamamagitan ng kanilang tagapagsalita ay ganun nga, Jun, lumalabas na nagkaroon ng pag-abuso sa diskresyon itong mababang kapulungan ng ating Kongreso, Jun. Kasi kanina sa panonood natin ng press conference ng Supreme Court, naging malaman at makabuluhan yung kanilang inilatag na mga punto de vista at mga argumento, Dante. Merong sinasabi doon na sinasabi mo nga kanina na dapat pala ipinasasagot yung respondent. Ibig sabihin, hindi dapat madalian yung ginawa doon sa fourth, sa fourth impeachment complaint. Tama ba yun, Dante? Yes, June. Ang nilinaw dito ng korte, kapag may nagsampa ng impeachment complaint sa kanila, kung ito man ay nakakuha na ng 2/3 ng boto ng Kamara, ay hindi ito kaagad-agad na i-transmit doon sa Senado. Dapat ay pasagutin muna ang respondent. Ito kasing fourth, itong pang-apat na impeachment, June, totally, kumbaga lumalabas kahit hindi na pasasagutin si VP Sara dahil nga null and void ito. Ibig sabihin, mula pa sa simula ay wala ng bisa dahil yung tatlo na nauna, counted pala, Jun. Batay dito sa desisyon ng korte, counted yon, bagamat sinasabing nga ng kampo ni VP Sara na ito ay inupuan ng mga miyembro ng mababang kapulungan ng Kongreso, hindi nila agad i-transmit doon sa, kasi may proseso yan pagka naisabit doon sa Secretary General, dapat isama doon sa sinasabi nilang order of business ng plenary. Nagawa daw yan ng Kamara, pero ang hindi nila nagawa, within 3 days ay i-transmit naman ito doon sa kaukulang komite. Kung di tayo nagkakamali, June, ay yung Committee on Justice ng House of Representatives, at dahil hindi nga nila ito na i-transmit hanggang sa sila ay mag-adjourn, ay deemed dismissed o wala ng bisa, yung pinawalang bisa na yung tatlong complaint. Okay, so good day taong bayan. Nabalitaan nyo naman po siguro na to. So this is basically breaking news. Kakalabas lang po talaga ng decision na to. And as a matter of fact po, patapos na sana yung edit dun sa latest update sa video ni FPRRD. Pero bigla po akong sinabihan ng staff ko na may decision na daw yung Supreme Court dun sa petition for certiorari ni VP Sara, kung saan gusto po ni VP pa-declare as unconstitutional yung fourth impeachment complaint filed against her. Okay, so again, this is breaking news and very fresh po. So ngayon panoorin po natin tong press briefing ni Attorney Ting, yung spokesperson po of the Supreme Court. Okay, so comment muna tayo. Basically parang ano lang yun, mga motivational messages ng Supreme Court na when you do something daw, hindi mo dapat siya i-railroad or may gawin kang kung ano-ano para lang magawa mo yung gusto mo. Tapos in the process, sa paggawa mo ng gusto mo is nakakasagasa ka na or may sasaktan ka or may naapakan kang tao or mga karapatan po ng ibang tao. Yun yung basically yung point no ng sinabi dito ng spokesperson po ng Supreme Court. So when you say unanimous decision, lahat po ng parties who were involved dun sa decision-making process voted in favor dun sa decision na to na nilabas nila. So kung yung 15 justices po yung nag-participate talaga sa paglabas ng decision na to, ibig sabihin 15 sa kanila voted in favor without anyone dissenting. Okay? Yan po ibig sabihin ng unanimous decision. So from there, makikita nyo po talaga na yung justices, pare-parehas yung tingin nila na there was a clear constitutional violation po in relation to the 1-year bar rule dun sa impeachment complaints filed against Vice President Sara Duterte. Okay, so take note po, hindi po siya majority decision but this is a unanimous decision po. So it's a clear showing po talaga na may klarong violation ng constitution natin dito sa pag-impeach po kay Vice President Sara Duterte. Next po dyan, ang sabi po ng Supreme Court dito is that since unconstitutional nga yung articles of impeachment, therefore the Senate never acquired jurisdiction over the impeachment proceedings po. Kasi of course, if the subject matter of a case po is null and void for being unconstitutional, everything that emanates or resulted from that foundation which is unconstitutional will also be declared as null and void. So kahit na po na-transmit yan dun sa Senate, since unconstitutional na yun siya ngayon as declared by the Supreme Court, pagdating dun, unconstitutional pa rin yun. Hindi po maaayos or makiklear yung defect niya of unconstitutionality. Okay, so yan po yung isa rin na kailangan or important na ma-take note po natin.
And then lastly po, ang sinabi ng Supreme Court dito, yung next daw na pwede i-file na is sa February 6, 2026 na po yung pwede na next i-file na impeachment. And that is because nga barred na siya by the 1-year bar rule under the Constitution natin. So yung tinake note po ng Supreme Court dito, yung February 5 na mga complaints is yun yung cut-off period. So deemed initiated na yung impeachment nung February 5. So I am very excited po basically to see this decision kasi gusto ko po makita kung yung mga arguments ko ba, yung mga explanations ko from way back pa po nung February. Ako, I can proudly say po, I was one of the first few who made legal arguments on the constitutionality of this impeachment process. So I want to see po kung yung explanation ba eventually ng Supreme Court is more or less pumasok ba dun yung mga pinagsasabi ko or mali-mali ba? Kasi exciting lang po talaga for me as a litigant, as a litigator. So para lang makita natin kung tama yung legal database at mga assessment natin of mga legal matters, specifically yung constitutional law natin in relation to applicable facts. Okay, so anyway, hanggang dyan lang po yung video na to.